Hi! Welcome muli sa ating channel. Ito ang Sir Seong TV at sa lesson na ito pag-uusapan natin yung mga chords na tinatawag at yung mga color notes. Ka-encounter na ba kayo sa pagtutugtog niyo sa piano or narinig niyo na yung mga, for example, sus2, add9, sus4, or 7, c6, flat5, sharp5. So yan ay ilan lamang sa mga chords na dinadagdag ng ilang mga nag-a-arrange ng music para mas mapaganda pa yung tunog ng kanilang tinutugtog na music. At sa lesson na 'to, pag-uusapan natin paano ba magdadagdag or paano ba tutugtugin yung mga nakikita nating chords sa isang lead sheet dito sa ating piano. Very fundamental yung ating lesson last time na tinatawag nating scale. Kung hindi nyo pa napanood yung lesson na yon, I suggest panoorin nyo muna yon para magkaroon tayo ng foundation paano bubuuin or tutugtugin sa piano yung mga nakikita nating chords. For example, katulad ng C7, A7, A7 major, okay? At meron pang G sus4, G sus2, add9, add6. Sa lesson na to, ang pag-uusapan muna natin ay yung from 1 hanggang 7. So, ating scale. Okay, ang ating example na pag-uusapan this lesson ay itong music na to or itong hymn na ito. Ito siya. So, very familiar sa atin itong kanta na to at kinuha natin to para hindi tayo magkaroon ng problema, no? Titingnan muna natin paano yung mga basic na chords kung sakaling ito yung ma-encounter nyong lead music. Review na rin tayo ng konti. Ito ay merong isang sharp. Ano yung ibig sabihin kapag merong isang sharp? Go. Ibig sabihin, yan ay nasa key of G. So, yung ating mga chords ay nasa key of G. At mapapansin ninyo, very useful yung scale para malaman natin ano ba yung chords na pwedeng isama, lalo na kung tayo ay nasa key of G. Pero tsaka na natin pag-uusapan yun. Ang pag-uusapan muna natin ay yung chords. So, tugtugin ko lang muna yung chords nito. Okay? Sing is how sweet the sound. Line lang muna yon. Okay? Tutugtugin ko siya uli sa chords lang. Amazing grace, how sweet the sound. So, ang rhythm natin is 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ang ginawa kong pagtugtog ay ito, G. 1, 1, 2, 3, 1. Then back to G. Mga major chords lang yung mga chords na nandito, kaya hindi tayo medyo mahihirapan. So, meron lang tayong D, G, B, C, at saka G. So, meron tayong D, and then G, and then B, and then C, and then back to G. Again, ang rhythm niya ay Amazing grace, how sweet the sound. So mapapansin ninyo, mga major chords lang muna yung tinugtog ko para maging familiar tayo. At makikita natin what's the difference na kapag naglagay tayo ng mga 2, 7 sa tinutugtog natin. So pakinggan natin kapag wala pang mga numbers. Amazing grace, how sweet the sound. Ngayon, lagyan natin ng 7 yung D. Okay, nasaan yung 7 ng D?
Based sa ating scale, kung ito ang D, root ng D, magbibilang tayo ng 7 sa scale niya, no? 1, 2, may dalawang sharp sa D. 3, 4, 5, 6, and then ito ang sharp 7, no? Pero in this case, nag-flat tayo. Okay? Ito muna ang pipindutin natin. Of course, magtatanong kayo, bakit po nandyan sa white na yan yung ating pipindutin na 7? So, ang tawag kasi dito ay D minor yung kanyang 7. No? Minor yung kanyang 7. So, magkakaroon tayo ng lesson para dyan. So, for this time, ito muna yung pipindutin natin sa 7 ng D. Okay? So, pakinggan nyo yung difference kapag walang 7. Amazing Grace. So, difference. Ito yung D kapag may 7. So, kung meron kayong piano, ang gawin nyo ay tugtugin nyo yung D. Ito yung D, oh. Okay, D. Ang tawag dito, naka-inversion ako. Second inversion tayo ng D. So, ito yung position natin. So, ayan. Bass. And then, yung second inversion ng D. Okay? Instead na ganito, itry nyo sa piano nyo. Okay, para mas marinig nyo yung difference ng sound niya. So, instead of this, dagdagan natin ng 7. Okay? Ito na siya. Don't worry, gagawin nating available or downloadable itong ating music sheet. Ang mas maganda kasi marinig nyo siya sa inyong piano. And I hopefully, i-comment down nyo kung ano yung parang mas maganda. Yung wala bang 7 o yung nagdagdag tayo ng may 7. Kaya pag nakakita kayo ng 7, ang gagawin nyo lang, magbibilang kayo nasan kaya yung 7. For example, itong case natin ay 7 ng D. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pagka nakasulat yung 7, eto muna tayo ha. Pag-uusapan natin sa lesson, ano ba yung pagkakaiba ng major 7 at saka sa 7 lang. So for this time, ito yung D7 natin. So again, itry nyo. D na D lang siya. And then, mayroong 7. Paano kung C7 ang nakasulat? Ganun din, magbibilang kayo mula sa C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay? Yan ang 7 ng ating C. So, huwag kayong matakot kapag may mga lead sheet kayong nakita na may 7. Magbilang lang kayo, nasaan yung 7 niya, yun yung tugtugin nyo sa chords. Actually, kahit walang 7 or kahit walang mga sus2, walang sus4, suspended 4, o kaya add 9, maganda rin naman pakinggan. Matutugtog nyo pa rin naman yung music. No? Ang kaibahan lang, parang tinatawag itong mga color notes or nagdadagdag sila ng kulay sa isang music. Kaya nagdadagdag yung mga musician ng 7, ng sus2, tsaka sus4, 6, nagpa-flat ng 5, na para mas mapaganda yung tunog or yung quality ng tunog. Pero remember, kahit wala yung mga yon, matutugtog pa rin natin siya, lalo na pagdating sa mga classic na mga tugtog. Balik tayo dito sa ating example. So, hopefully, nagawa nyo to from D to D7. Okay? Isa pa ay yung C. Lagyan din natin siya ng tunog.
So sa C, ang gagawin natin, lalagyan natin siya ng suspended na 2. So instead na ang gagawin natin ay yung normal na C, gagawin nating suspended 2. Paano siya pag suspended 2? So magbibilang lang kayo mula sa root. Dahil siya ay 2, so 1, 2. So ito yung 2, sus 2 ng chord na C. So tinanggal lang natin itong nasa pangatlo, ginawa nating 2. So itatry ko siya. So meron tayong D7. Amazing grace, how sweet the sound. So itry nyo yung silang siya. Amazing grace, how sweet. Okay, nasa C ako. The sound. So pakinggan nyo yung difference sa inyo, no? So instead na playing with this, 3, gawin nyo itong tatlo. So, sing grace, how sweet the sound. Ngayon, lagyan natin siya ng mga number. Ito ay D7. May say be in grace. How sweet. Gawin natin 2. Sweet the sound. Hopefully, marinig nyo yung difference, no? Kapag pinlay nyo na siya sa inyong piano. So again, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Comment down below kung ano ang mas gusto niyo, yung plain lang na C o yung medyo sophisticated na C sus 2. Of course, iba-iba tayo ng preference pagdating sa tunog, pero at least kapag nakakita kayo ng lead sheet or kahit anong mga arrangement, kapag hindi na kayo matatakot. Ano ba yung sus 2, ano yung 7, ano yung mga iba pang mga numbers na dinadagdag ng mga composers. Sa ibang mga lessons, pag-uusapan naman natin yung iba pang mga arrangement. So for this time, ang natutuhan natin ay yung 7, pagdating sa D, and then naglagay din tayo ng sus 2 sa ating C chord. Actually, yung G, pwede rin natin lagyan ng sus 2. Lalo na yung kanyang huling tunog. So D, C, ito ay G sus 2. Nasaan ang 2 ng G? So ito yung ating scale ng G. Ang ating root ay G, 1, 2. Okay. So ayan ang G sus 2. Ang normal na G, G major, G sus 2. Magkaiba yung quality ng tunog nila. So kung gusto niyo ng classic, stay kayo sa G major chord.
Kung gusto niya ng medyo modern or parang sophisticated ng konti ang tunog, gawin niyo siyang sus-2. Yung mga magkakasamang nota sa isang chord, nagbibigay siya ng iba't ibang klase ng quality o ng feel, no? Kaya mapapansin nyo sa ibang mga composition, naglalagay sila ng iba't ibang mga additional notes. So hopefully, nakuha nyo yung concept na meron sa atin dito. At ang goal natin ay hindi kayo matakot kapag nakakita kayo ng 7, sus 2, sus 4, add 9 sa inyong music sheet. Kahit ano pang number yung makita nyo, kapag hindi nyo pa siya alam, stick muna kayo sa major chord. O kaya naman ay sa minor chord. Matutugtog nyo pa rin naman yung music kahit wala yung mga additional notes na yan. Sa next lesson, pag-uusapan natin ano ba yung pagkakaiba kapag nakasulat sa music sa lead sheet natin ay C7 at saka C major 7. Yan ang pag-uusapan natin sa next lesson. Kaya kung bago kayo dito sa ating channel, mag-subscribe kayo at i-on ang notification bell para notified kayo kapag na-upload na natin yung ating susunod na lesson. See you sa ating next lesson.